Kamusta po? Ako po si Dr. Mila Del Paz. Bilang isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan na may higit sa 3 dekada ng karanasan, inialay ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga pagbabagong dala ng pagtanda, hindi lamang para humaba ang buhay, kundi para mamuhay ng maayos, may sigla at kumpiyansa. Ngayon nais kong pag-usapan ang isang sensitibong paksa, isa na ikinababahala ng maraming kababaihan, lalo na ang mga higit sa 60 taong gulang, ngunit madalas ay nahihiyang pag-usapan ang kalusugan ng ari at intimasiya. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang potensyal ng inyong sariling katawan para sa kaligayahan at ginhawa ay maaaring unti-unting nababawasan sa nakalipas na 20 taon at baka hindi nyo man lang ito napansin? Hindi po ito pagmamalabis. Ito ay isang medikal na katotohanan na maraming kababaihan na higit sa 60 ang hindi kailanman nabigyan ng impormasyon. Ang mas malala pa, iniiwasan ng karamihan sa mga doktor ang usapang ito. Ngunit hindi ko po ito gagawin. Nakatulong na ako sa libu-libong kababaihan sa kanilang edad 60-70 at kahit ointa na muling magkaroon ng kumpiyansa, ginhawa at kaligayahan. Narito ang hindi nila inaasahan, maaari mong pagbutihin ang kalusugang sexual pagkatapos ng edad 60. Hindi ito teorya o pangarap lamang. Ito ay batay sa tunay at siyentipikong mga estratehiya na sa kasamaang palad ay natabunan sa ilalim ng mga dekada ng katahimikan at hiya. Sa talakayang ito, matutuklasan ninyo ang 5 napatunayang pamamaraan upang matulungang maibalik ang maaaring nabawasan ng panahon stress at mga pagbabago sa hormonal. Walang gimik, walang mapanganib na tableta, tanging kung ano ang epektibo na suportado ng klinikal na datos. At kung sasamahan ninyo ako hanggang sa dulo, ibubunyag ko ang isang pagkaing madalas na hindi napapansin na nagpapabago sa mga resulta para sa mga matatandang kababaihan at maaaring nasa inyong kusina na ito. Bago tayo magsimula, kung hindi pa po ninyo nagagawa, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notifications. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang anumang mga kaalaman sa kalusugan sa hinaharap na partikular na idinisenyo para sa mga kababaihan sa kanilang edad 60 pataas. At kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang impormasyong ito, paki-type po ang 1 sa mga komento. Kung hindi i-type ang 0. Ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na lumikha ng content na tunay na nagsisilbi sa inyo. Kaya simulan na natin sa unang pamamaraan, isa na simple, ligtas at nakakagulat na epektibo. Hindi ito nangangailangan ng anumang gamot o mga pamamaraang invasive. Sa katunayan, ito ay isang bagay na maaari ninyong simulan gawin ngayon din sa ginhawa ng inyong sariling tahanan. Tinutukoy ko po ang banayad at tuloy-tuloy na pangangalaga sa tissue. Ngayon, hindi ito ang uri ng pangangalaga na iniisip ng karamihan sa mga kababaihan. Ito ay isang pamamaraang suportado ng medisina na tumutulong na pasiglahin ang natural na kalusugan ng tissue at ito ay tahimik na ginagamit ng mga espesyalista sa loob ng maraming dekada. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung paano ito gumagana. Una, pagpapasigla ng vaginal tissue, ang siyensya ng banayad na pangangalaga. Naaalala ko pa noong si Aling Brenda, isang 60 taong gulang na pasyente mula sa Cebu, ay tumingin sa aking mga mata at nagtanong, "Doktora, mayroon po ba akong magagawa para maramdaman kong muli na ako'y isang babae, para maging komportable ulit sa sarili kong katawan?" Hindi siya nagsasalita tungkol sa ego o paghahabol sa nawawalang kabataan. Nais niya lamang maibalik ang isang bahagi ng kanyang sarili na nararamdaman niyang tahimik, na nawawala sa paglipas ng mga taon, ang kanyang pakiramdam ng ginhawa, ang koneksyon sa kanyang partner, ang kanyang kaligayahan. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan ay habang tayo ay tumatanda, hindi lamang tayo nakakaranas ng pagbaba ng hormon, kundi pati na rin ang pisikal na istruktura ng ari mismo ay nagsisimulang magbago. Ang tissue ay nawawalan
ng pagkaelastiko na minipis at nanunuyo dahil sa pagbaba ng estrogen, isang kondisyon na tinatawag na vaginal atrophy. Humihina ang daloy ng dugo at sa paglipas ng panahon, ang intimasya ay maaaring maging hindi komportable o kahit masakit. Ang pinakamasaklap na bahagi ay hindi ito nangyayari ng biglaan. Unti-unti itong dumarating hanggang sa isang araw ay mapagtanto mong iniiwasan mo na ang intimasya at magtataka ka. Kailan pa ito nangyari? Ngunit narito ang magandang balita, ang katawan. Kahit na pagkatapos ng sinta ay higit na kayang umangkop kaysa sa inaakala natin. At isa sa pinaka-epektibo at hindi gaanong invasive na paraan para maibalik ang kalusugan ng ari ay ang banayad at tuloy-tuloy na pangangalaga. Ngayon, bago ninyo ito isantabi, bilang simpleng paggamit lang ng lubricant, linawin ko po ito ay isang estratehiyang sinusuportahan ng mga klinikal na pag-aaral, mga gynecological journal at mga tao ng tunay na resulta. Ang prinsipyo sa likod nito ay sa katunayan ay medyo simple. Tulad ng balat sa iyong mukha na nakikinabang sa regular na pag-moisturize upang manatiling malambot, gayon din ang vaginal tissue kapag ginawa ng tama at tuloy-tuloy ang paggamit ng dekalidad at matagalang vaginal moisturizers ay maaring pasiglahin ang natural na proseso ng hydration ng katawan. Hinihikayat nito ang tissue na magpanatili ng mas maraming kahalumigmigan na nagpapabuti sa pagkaelastiko, nagbabawas ng pagkiskis, at nagbabalik ng ginhawa. Sa paglipas ng panahon, ang tissue ay nagiging mas malusog, mas matatag, at ang pagbabago ay nagiging kapansin-pansin at higit sa lahat, pang matagalan. Ngayon gusto ko pong maging malinaw, hindi ito tungkol lamang sa paggamit ng lubricant bago makipagtalik. Ito ay tungkol sa maaga pang araw-araw o halos araw-araw na pangangalaga na mas katulad ng physical therapy kaysa sa anupaman. Ang pinakamagandang pagkakatulad na maibibigay ko ay ito, isipin ninyo ito na parang pag-aalaga sa isang maselang halaman. Hindi mo lang ito dinidiligan kapag lanta na. Nagbibigay ka ng tuloy-tuloy na pag-aaruga upang manatili itong masigla at malusog. Para sa mga babaeng tulad ni Aling Brenda, nagsimula kami sa mga simpleng gawain na maaari niyang gawin ng pribado. Isang dekalidad na vaginal moisturizer na ginagamit ilang beses sa isang linggo, hiwalay sa sexual na aktibidad. Walang sakit, walang pagmamadali, kundi dedikasyon lamang. Sa loob ng ilang buwan, iniulat niya ang isang kumpletong pagbabago sa kanyang antas ng ginhawa. Ngunit higit pa riyan, nakamit niya ang isang bagay na mas malalim, kumpiyansa, isang pakiramdam ng kontrol sa kanyang sariling katawan muli, at isang panibagong intimasiya sa kanyang asawa. Hindi ito tungkol sa paghahabol sa perpeksyon. Ito ay tungkol sa muling pagkonekta sa iyong sarili, sa paraang nakakalimutan ng maraming kababaihan na posible lalo na pagkatapos ng menopause, at maniwala kayo sa akin, walang limitasyon sa edad para bawiin ang pagmamay-ari sa iyong katawan. Mayroon akong mga pasyente na nagsimula sa edad na 75. Mayroon akong mga byuda sa kanilang 80s na nagsabi sa akin na sana ay narinig nila ito ng mas maaga para sa kanilang sariling kaginhawahan. At narito pa ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Kapag ang vaginal tissue ay maayos na na-hydrate at inaalagaan, ito rin ay nagiging mas tumutugon sa daloy ng dugo. Ibig sabihin, mas magandang pakiramdam, mas mahusay na natural na lubrikasyon sa panahon ng pagka-stimulate, at isang pangkalahatang mas kasiyasyang karanasan. Gusto ng katawan na gumaling, gusto nitong maging komportable. Kailangan mo lang itong bigyan ng tamang senyas. Kung kasama ko pa rin kayo at iniisip ninyo, maari ba talagang gumana ito para sa akin? Sasabihin ko, bigyan ninyo ito ng 30 araw, 1 minuto lang bawat araw. Walang sino man ang kailangang makaalam kundi kayo. Ang sarili ninyong katawan ang magsasabi ng katotohanan sa lalong madaling panahon. Ngunit ang pag-aalaga sa tissue ay isang bahagi lamang ng palaisipan.
Paano kung sabihin ko sa inyo na ang inyong katawan ay mayroon ng lihim na kapangyarihan, isang grupo ng mga kalamnan na marahil ay narinig na ninyo ngunit hindi pa talaga nasanay na maaring magpabuti, hindi lamang sa pakiramdam, kundi pati na rin sa kaligayahan at kontrol. Iyan ang susunod nating pag-uusapan. At maniwala kayo sa akin, kapag naunawaan ninyo kung paano ito gumagana, magtataka kayo kung bakit hindi ito itinuro sa inyo noon. Kung nandito pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mensaheng ito, paki-type ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Ngayon magpatuloy tayo at alamin ang susunod na makapangyarihang kaalaman. Ikalawa, pagbutihin ang daloy ng dugo sa pamamagitan ng target ng mga ehersisyo sa pelvis. Minsan ay may pasyente akong nagngangalang Ginang Susan, isang retiradong guro mula sa Baguio, na nasa mga unang taon ng kanyang 70s na pumasok sa aking opisina na may mahinahon at halos nahihiyang tono. Doktora, sabi niya, hindi po ako humihiling na maramdamang 20 anyos ulit. Gusto ko lang pong maramdaman na ako pa rin yung babaeng minahal ng asawa ko. Tumagos sa akin ang linyang yon hindi dahil dramatiko, kundi dahil tapat. Ang mga babaeng tulad ni Ginang Susan ay hindi naghahabol ng kabataan. Hinahabol nila ang koneksyon pakiramdam presensya. At mas madalas, kaysa sa hindi ang nawawalang bahagi, ay hindi lamang kahalumigmigan, kundi daloy ng dugo. Kasi po iniisip ng karamihan na ang mga problema sa arousal ay pangunahing issue sa hormonal o psikolohikal. Ngunit ang madalas na hindi napapansin ay ang arousal sa pinakapuso nito ay isang vascular event. Ang daloy ng dugo ang lahat. Kung walang sapat na sirkulasyon sa clitoris at vaginal tissues, hindi mo lang mararanasan ang buong pakiramdam o kaligayahan. Ang mas malala ang mahinang daloy ng dugo ay nagiging mas karaniwan sa pagtanda, lalo na pagkatapos ng 60 kapag ang mga ugat ay nagsisimulang tumigas at ang mga kalamnan sa pelvis ay humihina mula sa mga taon ng hindi paggamit. Dito pumapasok ang pelvic floor exercise. Marahil ay narinig na ninyo ang tungkol sa mga Kegel exercise at may magandang dahilan. Ang hindi na pagtatanto ng maraming kababaihan ay kung gaano ito maaring maging transformatibo para sa sexual na paggana ng babae, lalo na sa pagtanda. Kapag ginawa ng tama at tuloy-tuloy pinapalakas nito ang grupo ng mga kalamnan na sumusuporta sa arousal, nagpapatindi ng mga orgasm at nagre-regulate ng daloy ng dugo. Nakita ko na ang mga kababaihan sa kanilang 60s at 70s na inakala na tapos na ang kanilang mga araw ng kaligayahan ay biglang nag-ulat ng mas malakas na pakiramdam at mas kasiya siyang mga karanasan sa loob lamang ng ilang linggo. Hindi ito mahika. Ito ay simpleng usapin ng pagsasanay sa mga kalamnan na natutulog na sa loob ng mga dekada. Naaalala ko na si Ginang Susan ay may pag-aalinlangan noong una. Doktora, sinasabi niyo po bang kailangan kong i-ehersisyo ang mga kalamnan na hindi ko man lang nakikita? Biro niya. Ngumiti ako at sinabi, iyan po mismo ang sinasabi ko. At ang pinakamagandang bahagi ay hindi mo man lang kailangan ng gym membership. Ang mga ehersisyong ito ay maaring gawin habang nakatayo nakaupo o nakahiga sa kama. Walang nakakakita sa'yo, walang nakakarinig sa'yo, ngunit alam ng katawan mo. At higit sa lahat, mararamdaman mo ang pagkakaiba. Matapos lamang ang isang buwan ng tuloy-tuloy na pagsasanay, bumalik si Ginang Susan na may ngiti sa kanyang mukha at may kaunting sigla sa kanyang mga hakbang. Doktora, sabi niya, hindi ko alam kung anong uri ng mahika ito, pero ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganitong kasigla dyan sa ibaba, sa loob ng maraming taon. Iyan ang kapangyarihan ng daloy ng dugo. Hindi lamang ito tungkol sa mekanika, ito ay tungkol sa kumpiyansa na dumarating kapag alam mong ang iyong katawan ay gumagana para sa iyo, hindi laban sa iyo. Higit pa sa kwarto, ang mga ehersisyong ito ay nagpapabuti sa pangkalahatang kalusugan ng pelvis, kabilang ang kontrol sa pantog at pag-iwas sa pelvic organ prolapse. Ngunit para sa layunin ng sexual na paggana at kaligayahan ito ay gumaganap
na parang isang natural na bomba na tumutulong na maghatid ng mas maraming dugo sa clitoris at mga nakapaligid na tissue na siya namang naghihikayat sa mga ito na mamaga at maging mas sensitibo. At tulad ng sasabihin ng sinumang vascular specialist, kung mas maraming daloy ng dugo ang natatanggap ng isang lugar, mas nagiging malusog at tumutugon ito. Ang kagandahan ng pamamaraang ito ay ligtas, simple, at sinusuportahan ng mga dekada ng klinikal na pananaliksik. Hindi ito nangangailangan ng mga gamot aparato o operasyon. Kailangan lang ng kamalayan, dedikasyon, at pagnanais na muling gisingin ang mga bahagi ng iyong sarili na maaaring nanahimik na sa pagtanda. At kapag nagsimula ka nang makakita ng mga resulta, kapag naramdaman mo ang pulso ng buhay na nagbabalik, magsisimula kang mapagtanto ang isang bagay na mas malalim, hindi ka patapos sa pakiramdam ng sarap. Ngayon, ang daloy ng dugo ay isang kritikal na piraso ng palaisipan, ngunit hindi ito ang nag-iisa. Dahil narito ang bagay ang iyong kakayahang makaramdam ng kaligayahan at mapanatili ang kalusugan ng tissue ay nakasalalay din sa panloob na kimika ng iyong katawan. Tinutukoy ko ang mga hormone, partikular ang mga pangunahing hormon na tahimik na bumababa pagkatapos ng menopause, na nagnanakaw sa maraming kababaihan ng kanilang lakas, pagnanasa at oo ng kanilang ginhawa. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may mga natural at siyentipikong paraan upang mahanap muli ang pagkakatugma at muling pag-alabin ang natural na mga senyales ng iyong katawan mula sa loob? Iyan mismo ang ating susunod na tatalakayin. Ikatlo, hanapin ang natural na pagkakatugma ng hormone, panggatong para sa kagalingan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sandaling si Nanay Dayan, isang 70 taong gulang na retiradong accountant mula sa Quezon City, ay umupo sa aking harapan na may pamilyar na hitsura ng pagkabigo. "Doktora," sabi niya, "kumakain po ako ng tama. Naglalakad ako araw-araw, pero pakiramdam ko ay may isang bagay sa akin na basta na lang huminto, na parang nakalimutan na ng katawan ko kung paano makaramdam ng pagiging sensual." Hindi siya nagkakamali. Ang inilalarawan ni Nanay Dayan ay hindi kakulangan ng pagnanasa o pagtanda lamang. Ito ay isang pagbabago sa hormonal na tahimik na nakakaapekto sa bawat babae habang siya ay dumadaan sa kanyang 50s, 60s at higit pa. Nasa sentro nito ang estrogen at testosterone. Ang estrogen ay isang hormon ng sigla para sa mga kababaihan. Sinasabi nito sa iyong katawan na panatilihing malaman, basa at elastiko ang mga vaginal tissue. Ang testosterone, bagaman sa mas maliit na halaga, ay isang pangunahing nagtutulak ng libido at enerhiya. Kapag bumaba ang mga hormone na ito, pagkatapos ng menopause, direktang naaapektuhan ang kakayahan ng iyong katawan na suportahan ang kalusugang sexual. Numinipis ang tissue, na babawasan ang lubrikasyon, maaaring maglaho ang pagnanasa, at sa paglipas ng panahon, napapansin ng mga kababaihan ang pagbaba sa parehong ginhawa at arousal, kahit na walang nagsasalita tungkol dito ng hayagan. Ang katotohanan ay hindi ka lang basta gigising isang araw na may hormonal imbalance. Ito ay isang unti-unting pagbabago. Ipinapalagay ng karamihan sa mga kababaihan na ito ay bahagi lamang ng pagtanda, at sa isang banda totoo iyon. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi ito maaaring galawin. Sa katunayan, may mga natural, ligtas at napatunayang paraan upang suportahan ang iyong balanse sa hormonal, at sa paggawa nito, muling pag-alabin ang mga natural na mekanismo ng katawan para sa sigla at kaligayahan. Nakipagtrabaho ako sa daan-daang matatandang kababaihan na ipinapalagay na ang kanilang pinakamagagandang araw ay tapos, na para lamang mapagtanto na sa pamamagitan ng paggawa ng ilang tuloy-tuloy na pagbabago, ang kanilang enerhiya, kanilang libido, at maging ang kanilang pisikal na ginhawa ay nagsimulang bumalik. Isa sa kanila, si Nanay Dayan. Sinimulan niyang isama ang magaang strength training
Sa kanyang lingguhang gawain, hindi matinding pag-ehersisyo sa gym, kundi mga bodyweight exercise at resistance band lang na maaaring makatulong na suportahan ang malusog na antas ng testosterone. Sa loob ng ilang linggo, tumaas ang kanyang enerhiya at nagsimula siyang makaramdam ng kislap ng kanyang dating pagnanasa. Iyan ang tahimik na kapangyarihan ng balanse sa hormonal. Hindi lang ito nakakaapekto sa iyong kalooban o sa iyong mga buto. Nakikipag-usap ito sa bawat selula sa iyong katawan na gusto pa ring makaramdam ng sigla, gusto pa ring kumonekta. Kasabay ng paggalaw, tiningnan namin ang kanyang nutrisyon. Ang dieta ng karamihan sa mga kababaihan ay kulang sa mga pangunahing sustansya na sumusuporta sa kalusugan ng hormonal, mga phytoestrogen, mula sa mga mapagkukunan tulad ng flax seeds at soy malusog na taba, mula sa mga abokado at mani at magnesium. Nang maitama ang mga yon, kapansin-pansin ang pagbabago. Sinabi niya sa akin, "Para pong may nagbukas ulit ng kulay sa buhay ko, hindi ko po nararamdamang matanda ako. Ramdam ko ang sigla." Ang sandaling iyon ng pagbabagong yon ay isang bagay na nais kong maranasan ng bawat babaeng higit sa 60. Dahil kapag mas balanse ang iyong mga hormone, mas maganda ang pakiramdam ng lahat. Ang iyong kumpiyansa, ang iyong enerhiya, ang iyong kakayahang pangasiwaan muli, ang iyong kalusugan. At kapag nararamdaman ng katawan na sinusuportahan ito, tumutugon ang vaginal tissue, bumubuti ang pakiramdam, nagiging mas madali ang arousal, at oo ang kaligayahan ay maaring maging mas malalim. Gusto ko pong linawin, hindi ito tungkol sa paghahabol sa mga hormon ng isang 25 taong gulang. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng iyong katawan sa pinakamainam na estado nito para sa iyong edad. Ito ay tungkol sa pag-aalis ng mga tahimik na hadlang na nagpapabagal sa iyo nang hindi mo man lang na nalalaman. At habang ang ilang kababaihan ay maaaring makinabang sa medical na hormone therapy, marami ang maaaring makamit ang tunay na mga resulta sa pamamagitan lamang ng mga natural na pagsasaayos sa pamumuhay. Ang katawan ay laging nakikinig. Kailangan mo lang magsalita sa wika nito, at ang pagkakatugma ng hormonal ay isa sa pinakamalinaw at pinakamalakas na senyales na nauunawaan nito. Bumalik si Nanay Dayan sa aking opisina 3 buwan pagkatapos at sinabi ang isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Tumingin siya sa aking mga mata at sinabi, "Hindi lang po ako ulit nakakaramdam na parang babae. Pakiramdam ko ako na ulit ang sarili ko." At para sa karamihan ng mga kababaihan iyon, ang tunay na layunin, hindi vanity, hindi ego, kundi ang pagbabalik sa kung sino sila bago sinimulang ubusin ng panahon at edad ang kanilang sigla. Ngunit habang ang mga hormone ay nagbibigay sa iyong katawan ng panloob na senyas, para sa kagalingan, mayroon pang ibang kailangan ng iyong katawan, lalo na pagdating sa pagkamit ng kapansin-pansin at nasusukat na pagtaas sa pakiramdam, isang natural na kemikal na gawa sa iyong sariling mga selula na nagsisilbing kislap sa likod ng bawat kilig ng arousal. Ang problema nagsisimula itong maglaho sa pagtanda, maliban kung alam mo kung paano ito ibalik. Iyan ang susunod nating pag-uusapan. At maniwala kayo sa akin ang isang tuklas na ito ay nagbago ng lahat para sa mga kababaihan na higit sa 60. Kung nanonood pa rin kayo at nagbibigay sa inyo ng halaga ang mga kaalamang ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento upang ipaalam sa akin na narito kayo at nakikibahagi. Magpatuloy na tayo ngayon sa ika-4 na punto. Ika-4, L-arginine at L-citrulline, ang mga pampalakas ng nitric oxide. Mayroong isang bagay na lubos na nagpapakumbaba sa panunood ng isang may edad na babae. Isang babaeng nagtayo ng buhay, nagpalaki ng mga anak, nagtrabaho ng husto sa loob ng mga dekada, na umamin ng may tahimik na pagkadismaya na hindi na tumutugon ang kanyang katawan tulad ng dati. Naaalala ko noong si Tia Maria, isang retiradong nurse mula sa Davao, na nasa huling bahagi ng kanyang 60s
ay pumasok sa aking opisina. Hindi siya nahihiya, hindi man lang siya galit. Pagod siya pagod na pakiramdam na ginagawa niya ang lahat ng tamang bagay, nananatiling aktibo, ngunit nahihirapan pa ring makaramdam ng buong arousal o kaligayahan. Sabi niya, "Doktora, ginagawa ko na po ang lahat ng kaya ko, pero wala na pong pakiramdam. Namimiss ko na po yung parteng yun sa akin." At hindi siya nag-iisa. Karamihan sa mga kababaihang nakikita ko ay hindi na pagtatanto na sa ilalim ng lahat ng mga hormone emosyon at pagsisikap, mayroong isang napakasimpleng molekula na kumokontrol sa makina ng arousal. Ito ay tinatawag na nitric oxide. Hindi ito nakakakuha ng mga headline o marketing buzz, ngunit ito ang dahilan kung bakit maaring makaranas ng sexual na kaligayahan ang sinumang babae. Pinaparelax nito ang mga daluyan ng dugo, binubuksan ng mga ugat at pinapayagan ang dugo na dumaloy ng buo at malaya sa clitoris at vaginal tissues. Kung walang sapat na nitric oxide, hindi mahalaga kung gaano kalusog ang iyong puso o kung gaano kalakas ang iyong pagnanasa. Hindi lang talaga kayang tumugon ng iyong katawan. Ang problema, ang produksyon ng nitric oxide ay bumababa sa pagtanda. Pagsapit ng 60 ang iyong katawan ay gumagawa ng mas kaunti kaysa dati. Ang magandang balita ay natuklasan ng siyensya ang isang paraan upang suportahan at kahit na ibalik ito sa pamamagitan ng dalawang natural na amino acid, L-arginine at L-citrulline. Hindi po ito mga gamot. Ito ay mga sustansya na ginagamit na ng iyong katawan. Kapag ininom sa tamang anyo, sa tamang dami, nagtutulungan sila upang pasiglahin ang natural na produksyon ng nitric oxide ng iyong katawan. At doon, nagsisimulang magbago ang mga bagay. Naaalala ko na nagrekomenda ako ng isang regimen kay Tia Maria. Walang komplikado, isang kombinasyon lamang ng L-citrulline sa umaga, L-arginine sa gabi, at isang dieta na sumusuporta sa malusog na mga daluyan ng dugo. Pagkatapos lamang ng ilang linggo, nagbago ang kanyang tono. Sinabi niya sa akin, para pong naalala ulit ng katawan ko kung ano ang dati nitong alam. Tumaas ang kanyang pagiging sensitibo. Nagsimulang bumalik ang kanyang kumpiyansa, hindi lamang dahil sa mga pisikal na pagbabago, kundi dahil nakaramdam siya muli ng pag-asa. Ang pakiramdam na yon ng hindi pa ako tapos. Makapangyarihan yon. Kasi po ang kagandahan ng natural na pagsuporta sa nitric oxide ay tinutulungan nito ang katawan na gawin kung ano ang idinisenyo nitong gawin. Walang pilitan, walang panlilinlang pagpapanumbalik lamang. Kapag mas malayang dumadaloy ang dugo sa clitoris at ari mas madaling mamaga ang tissue. Nagiging mas mabilis ang arousal, nagiging mas matindi ang pakiramdam. At kapag isinama mo yon sa tuloy-tuloy na stimulasyon, maging sa pamamagitan ng pelvic exercise, balanse sa hormonal o pangangalaga sa sarili, nagsisimulang tumugon ng mas matatag ang iyong katawan. Nakita ko na ang transformasyong ito ng paulit-ulit. Mga kababaihan na nakaramdam ng pamamanhid kawalan ng buhay, kahit na pagkatalo na binabawi ang isang bahagi ng kanilang sarili na inakala nilang tahimik na nawala magpakailanman. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ito humihinto sa kwarto. Ang pagtaas ng nitric oxide ay nagpapabuti sa kalusugan ng puso, paggana ng utak at antas ng enerhiya. Ginagawa nitong mas matalas, mas buhay ang lahat. Para sa mga matatandang kababaihan, lalo na ang dalawang amino acid na ito, ay parang pagbukas muli ng mga ilaw. Ngunit mahalaga ang tiempo dosis at pagiging tuloy-tuloy. Hindi mo maaaring asahan na uminom ng isang kapsula at makaramdam ng himala. Ito ay isang proseso. Ilang minuto sa isang araw, ilang matalinong pagpili, at sa paglipas ng panahon, nagsisimulang makinig ang iyong katawan. Iyan ang regalo ng edad na ito. Maaaring bumagal tayo, ngunit nagkakaroon din tayo ng pasensya. At ang pasensya ay nagbibigay sa mga natural na pamamaraang ito ng puwang upang gumana. Hindi lang si Tia Maria ang nagsabi sa akin na naramdaman niyang taon siyang bumata pagkatapos suportahan ang kanyang antas ng nitric oxide.
Narinig ko ito mula sa mga artist, mga lola, mga executive, mga hardinero, mga kababaihan mula sa lahat ng antas ng buhay. At lagi kong sinasabi sa kanila, ang parehong bagay, hindi sira ang katawan ninyo. Naghihintay lang ito ng tamang senyas. Ngunit ang pisikal na kalusugan, daloy ng dugo at balanse ng hormone ay hanggang doon lang. Meron pang iba-isang bagay na mas malalim na nakakaapekto sa kung paano natin nakikita ang ating sarili, kung paano tayo kumukonekta sa ating mga partner, at kung paano natin ina-unlock ang potensyal na nasa loob pa rin natin. Hindi ito pisikal. Ito ay mental-emosyonal at maaaring ito na ang pinakamakapangyarihang kasangkapan sa lahat para sa muling pagtuklas ng kaligayahan. Iyan ang susunod nating aalamin. Ikalima, psikolohikal na muling pagkonekta at pagsasanay sa pagiging sensual. May isang bagay na hindi natin gaanong pinag-uusapan pagdating sa kalusugan ng kababaihan, lalo na sa yugtong ito ng buhay. Pinag-uusapan natin ang daloy ng dugo, mga hormone, mga suplemento, kahit mga moisturizer, ngunit halos hindi natin pinag-uusapan kung ano ang nararamdaman natin tungkol sa ating mga katawan habang tayo ay tumatanda. At ang katahimikang yon, meron itong kapangyarihan. Hinuhubog tayo nito dahil aminin man natin o hindi ang paraan ng pagtingin natin sa ating sarili, ang paraan ng pagtingin natin sa ating pagiging sensual ay may direktang epekto sa kung paano tumutugon ang ating mga katawan. Isa sa aking mga pasyente, si Lola Helen, isang 59 taong gulang na retiradong propesora mula sa Diliman, ay nagsabi ng isang bagay sa isang sesyon na nagpatigil sa akin. Doktora, mo sabi niya, sa tingin ko matagal ko nang itinigil na tingnan ang sarili ko bilang isang babaeng sensual. Ginagawa ko pa rin ang mga kilos, pero hindi ko na nararamdaman na ako yung babae noon. Hindi iyon tungkol sa sakit. Hindi iyon tungkol sa kakulangan ng pagmamahal sa kanyang partner. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, tungkol sa panloob na imahe na dala natin, at kung paano naiimpluwensyahan ng imaheng iyon ang lahat ng iba pa. Mayroon pa ring pisikal na potensyal si Lola Helen, ngunit sa isipan, nakakalas na siya mula sa bahaging iyon ng kanyang sarili. At ang pagkakalas na iyon ay mas mahalaga kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga kababaihan. Ang nakakatuwa ay ang modernong neuroscience ay sumasabay na sa sinasabi ng maraming therapist at holistic practitioner sa loob ng mga dekada. Ang isip at katawan ay hindi magkahiwalay. Patuloy silang nag-uusap at kapag huminto tayo sa paniniwala sa ating kakayahan para sa kaligayahan, nagsisimulang ipakita ng ating katawan ang paniniwalang iyon. Ang neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na baguhin ang sarili nitong mga koneksyon, ay hindi humihinto sa edad na 60 o 70. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mental imagery, lalo na kapag isinama sa emosyonal na intensyon, ay maaring makaimpluwensya sa tunay na pisikal na mga resulta. Kasama rito ang lahat mula sa mga oras ng paggaling hanggang sa pagtugon ng tissue maging sa sexual na kaligayahan. Sinimulan kong makipagtulungan kay Lola Helen sa isang bagay na simple ngunit makapangyarihan tuwing umaga 5 minuto lamang ng tahimik na pagsasanay sa pagiging sensual. Maglalaan siya ng oras upang isipin sa isip ang kanyang katawan bilang masigla, malusog at may kakayahang magbigay ng malaking kaligayahan. Hindi tulad noong 30 siya, kundi kung ano ito ngayon sa kasalukuyan. Isinama namin iyon sa mga pang-araw-araw na pagpapatibay, hindi mga mababaw na salita, kundi tapat at makatotohanang mga pahayag. Ako ay isang sensual na nilalang pa rin. Ako ay naririto. Konektado ako sa kakayahan ng aking katawan para sa kaligayahan. Sa una, pakiramdam niya ay kakatuwa. Pinagtawanan niya ito. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo may nagbago. Sinabi niya sa akin na nagsimula siyang tumingin sa sarili. Nang iba sa salamin, hindi may paghusga, kundi may pagtanggap, may biyaya. At dahan-dahan ang pagbabagong yon sa pananaw ay nagsimulang lumitaw sa kwarto, mas maraming kumpiyansa, mas maraming pakikilahok, isang mas malakas na pagnanasa.
Dahil kapag naniniwala ang isang babae na kaya pa rin niyang maging maligaya, sumusunod ang katawan. Nagsisimulang magpadala ng mas mahusay na mga senyales, ang utak bumubuti, ang daloy ng dugo tumitindi ang pakiramdam, at sa maraming kaso, nagsisimulang bumalik ang arousal at kasiyahan, hindi dahil sa isang himala, kundi dahil sa wakas ay tumigil na ang isip sa pagiging hadlang. Ang sinasabi ko po ay ito kung dala-dala ninyo ang mga tao ng hiya, pag-aalinlangan, o kahit tahimik na pagsuko tungkol sa inyong katawan, hindi pa huli ang lahat. Para bitawan ito, hindi ninyo kailangang mabuhay sa ilalim ng bigat ng mga lumang kwento, mga kwentong nagsasabing, masyado ka ng matanda, lampas ka na sa iyong kasikatan, o ganito na lang talaga ngayon. Ang salaysay na yon ay optional. Maaari kang pumili ng iba, isa na muling nagkokonekta sa iyo sa pinakamahalagang relasyon na mayroon ka ang relasyon sa pagitan ng iyong isip at iyong katawan. Ang pagsasanay sa pagiging sensual ay hindi tungkol sa pagpapanggap. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa iyong katawan na may kamalayan, pasasalamat at kaligayahan. Nakita ko ito sa mga kababaihan mula sa lahat ng antas ng buhay, mga ina, mga lider, mga artista, mga lola, na nagsimulang baguhin ang kanilang pagtingin sa kanilang sarili. At sa paggawa nito ay nag-unlock ng tunay at nasusukat na pagbabago, hindi lamang sa kung paano gumana ang kanilang katawan, kundi sa kung paano sila lumakad, kung paano sila nagsalita, kung paano sila nagmahal. At ang pinakamagandang bahagi, libre ito. Nasa loob ninyo na ito. Walang tableta, walang kagamitan, walang operasyon, 5 minuto lamang sa isang araw. At ang pagnanais na makita ang iyong sarili ng malinaw sa pamamagitan ng mga mata, ng biyaya, hindi ng hiya. Ngayon, malayo na ang ating narating mula sa pangangalaga sa tissue hanggang sa daloy ng dugo, mga hormone, nitric oxide. At ngayon, ang koneksyon ng isip at katawan. Ngunit meron pa ring natitira, isang bagay na praktikal, madalas na hindi napapansin at nakakagulat na makapangyarihan. Sa susunod at huling bahagi, iiwan ko kayo ng 2 bagay, isang katotohanan na hindi naririnig ng karamihan sa mga babaeng higit sa saustami, hanggang sa huli na ang lahat at isang simple at pang-araw-araw na pagkain. Oo, isang pagkain na maaring maging iyong pinaka-nakakagulat na kaalyado sa buong paglalakbay na ito. Hindi ninyo gugustuhing makaligtaan ito. Ika-6, hindi ito tungkol sa performance. Ito ay tungkol sa kaligayahan at isang nakakagulat na pagkaing kaalyado. Mahigit 3 dekada na akong umuupo sa harapan ng mga kababaihan na nagtayo ng mga buhay, nagpalaki ng mga pamilya, nakaligtas sa hirap na muno ng may biyaya, at pagkatapos ay lumapit sa akin na may isang simple at madalas na tahimik na katotohanan. Gusto ko lang pong maramdaman na ako ulit ang sarili ko. Hindi mas kaakit-akit, hindi mas bata, kundi buo. At kung may isang bagay akong natutunan sa libu-libong pag-uusap ito, iyon ang paglalakbay na ito na ating pinagsamahan ay hindi talaga tungkol sa mga orgasm o lubricant o mga kalamnan. Ito ay tungkol sa sigla. Ito ay tungkol sa pagbawi sa isang bahagi ng ating sarili na sinubukang sirain ng panahon at stress. Sa isang punto, maraming kababaihan ang nawawalan ng koneksyon sa pangunahing damdaming iyon, ang pakiramdam na buhay sa kanilang sariling balat, ng pag-alam na ang kanilang katawan ay maaring magdala sa kanila ng ginhawa at kaligayahan, na mayroon pa silang kapangyarihan sa kanilang kalusugan, kanilang enerhiya, at oo, maging sa kanilang sexualidad. Hindi iyon vanity. Iyon ay kaligtasan. Iyon ay dignidad. Ang katotohanan ay walang mababaw sa pagnanais na gumising at maging maganda ang pakiramdam sa sariling katawan muli. Walang kahangalan sa isang babae sa kanyang 60s o 70s na tumingin sa salamin at magpasya, may karapatan pa rin akong maging mahalaga. Mayroon po kayo. Lahat ng mga pamamaraang na pag-usapan natin, pangangalaga sa tissue pelvic exercises, suporta sa hormonal, nitric oxide boosters,
Muling pagkonekta sa isipan ay mga kasangkapan. Hindi mahika, hindi solusyon sa isang gabi, kundi mga kasangkapan upang tulungan kang hanapin ang daan pabalik sa bersyon ng iyong sarili na alam mong nandoon pa rin. Nakita ko ang mga kababaihan na nagbago ng kanilang buong buhay sa pamamagitan ng pagtatalaga sa isa o dalawa lamang sa mga pamamaraang ito. Hindi dahil desperado sila, kundi dahil handa na sila, handang tumigil sa pagtitiis, handang tumigil sa paniniwala sa tahimik na kasinungalingan na huli na ang lahat. At dahil lagi kong gustong iwanan kayo ng isang bagay na praktikal, isang bagay na nakaugat sa kalikasan at siyensya, sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa isang huling piraso na hindi napapansin ng maraming kababaihan. Hindi ito suplemento. Hindi ito kakaiba. Ito ay isang bagay na malamang ay nadaanan na ninyo sa palengke o grocery store ng daan-daang beses nang hindi man lang pinapansin. Beets. Oo, beets ang parehong matingkad na pulang ugat na gulay na maaaring ginagawang atsara ng inyong lola. Ang hindi alam ng karamihan ay ang beets ay isa sa pinakamayamang natural na mapagkukunan ng dietary nitrates, mga compound na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan, ang mismong molekula na nagpapalawak ng mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon. Sa katunayan, maraming klinikal na pag-aaral ang nagpakita na ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng beets ay maaaring makabuluhang magpataas ng daloy ng dugo sa buong katawan kabilang ang sa rehiyon ng pelvis. Kapag isinama kahit sa isang katamtamang pagbabago sa pamumuhay, ang mga resulta ay maaaring nakakagulat. Mayroon akong mga pasyente na nagsimulang uminom ng isang maliit na baso ng beet juice tuwing umaga o nagdagdag ng nilutong beets sa kanilang hapunan, ilang gabi, sa isang linggo, at sa loob ng ilang linggo iniulat nila ang pagtaas ng pagiging sensitibo, mas mabilis na arousal, at mas matinding kaligayahan. Hindi ito hype, ito ay biyolohiya, at ito ay lalong epektibo para sa mga matatandang kababaihan na ang antas ng nitric oxide ay natural na bumaba, ngunit ang kanilang pagtugon sa mga compound na ito ay nananatiling buo. At ang mga benepisyo ay higit pa sa kwarto. Ang beets ay maaring suportahan ang kalusugan ng puso, bawasan ang presyo ng dugo, at pagandahin ang tibay. Pinapalusog nito ang iyong katawan mula sa loob, simple, tapat, epektibo, tulad ng karamihan sa mga mabubuting bagay sa buhay. Kaya kung nakikinig pa rin kayo, kung umabot na kayo sa puntong ito, gusto ko kayong iwanan nito, hindi kayo sira. Hindi pa huli ang lahat. At tiyak na hindi pa kayo tapos. Nasa isang yugto kayo ng buhay kung saan kayo ang magsusulat muli ng mga patakaran. Kayo ang pipili ng kaligayahan, sigla, at koneksyon sa inyong sariling mga termino. Ngunit hindi pa tayo tapos. Dahil bago tayo magsara, gusto kong ibahagi ang isang huling pag-iisip, isang bagay na naniniwala akong kailangang marinig ng bawat babaeng higit sa isinti. Kahit isang beses lang, ito ang katotohanang dinala ko sa aking mga tao ng pagsasanay at maaaring baguhin nito ang pagtingin ninyo sa inyong katawan at sa inyong buhay. Mula sa araw na ito, buuin natin ang lahat. Nagsisimula na ang bagong kabanata, hindi ka pa. Tapos bawat babae ay may tahimik na sandali kung kailan humuhupa ang ingay ng buhay, kung kailan hindi nakatingin ang mundo at tinatanong niya ang kanyang sarili, ito na ba, narating ko na ba ang hangganan ng kung ano ang posible para sa akin? At kadalasan ang sagot na naririnig niya, maging mula sa mga doktor, media, o kahit sa kanyang sariling mga pag-aalinlangan ay, oo. Ngunit narito ako para sabihin sa inyo na hindi iyon totoo. Malayo sa katotohanan, dahil ang paulit-ulit kong nakikita ay ang posibilidad ay hindi nag-e-expire sa edad. Naghihintay lang ito ng pahintulot. Marami tayong pinagdaanan sa paglalakbay na ito. Nagsimula tayo sa ideya na ang ginhawa at kaligayahan sa ari ay hindi kailangang tahimik na maglaho sa paglipas ng panahon, na kahit sa iyong 60s, 70s o higit pa ang katawan ay mayroon pa ring kakayahang magpagaling,
maging maligaya at magpanibago. Pinag-usapan natin ang pangangalaga sa tissue, kung paano maibabalik ng simpleng pagkilos, ng pag-moisturize ang pagkaelastiko at ginhawa kapag ginawa ng tuloy-tuloy at tama. Ang pamamaraang yun lamang ay nakatulong sa libu-libong kababaihan na bawiin hindi lamang ang intimasiya, kundi pati na rin ang kumpiyansa. Ginalugad natin ang mahalagang papel ng daloy ng dugo at kung paano maaaring gisingin ang mga kalamnan sa kaibuturan ng pelvis, mga kalamnan na halos nakalimutan na natin upang suportahan ang mas malaking pakiramdam at mas malalakas na orgasm. Pagkatapos ay sinuri natin ang pundasyon ng sigla ng babae, ang pagkakatugma ng hormonal, hindi bilang isang mabilis na lunas, kundi bilang panloob na balanse na bumubulong sa iyong mga selula, gumaling, tumugon, umunlad. Sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng natural na balanse, sa pamamagitan ng paggalaw, pahinga at nutrisyon, natagpuan natin ang paraan upang bigyan muli ng buhay ang dating tila mapurol o mabagal. Sunod ipinasok natin ang nitric oxide, ang tahimik na kislap sa likod ng bawat makapangyarihang sensasyon ng arousal sa pamamagitan ng L-arginine, L-citrulline at kahit simpleng pagkain tulad ng madahong gulay at syempre beets, nakita natin kung paano mapapakain ng mga kababaihan ng kanilang katawan ng hilaw na materyales na kailangan nito upang makaramdam muli ng kaligayahan. At pinakahuli tinalakay natin ang isang bagay na mas malalim kaysa sa kimika, ang paniniwala, ang ideya na ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili ay direktang nakakaapekto sa paraan ng pagtugon ng iyong katawan, na ang muling pagkonekta sa iyong pagiging sensual, sa iyong pagkakakilanlan bilang isang babae ay hindi opsyonal. Ito ay mahalaga dahil kapag ang isip at katawan ay magkahanay doon, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Nagbahagi ako ng mga kwento dahil ganoon natin nauunawaan ang mga bagay. At marahil ay nakita ninyo ang isang piraso ng inyong sarili kay Nanay Dayan o Lola Helen o Tia Maria, mga kababaihang hindi sinusubukang habulin ang kabataan. Sinusubukan lamang nilang bawiin ang pagmamay-ari sa kanilang sariling mga katawan. At nagawa nila dahan-dahan, tahimik, tuloy-tuloy. Isang desisyon sa bawat pagkakataon. Magagawa ninyo rin. Ang paglalakbay na ito ay hindi kailanman tungkol sa performance. Ito ay tungkol sa kaligayahan at sigla. Ito ay tungkol sa pagtingin sa salamin at makita ang isang babaeng hindi sumuko sa kanyang sarili, na mayroon pa ring kagalakan, na naniniwala pa rin na may mas mabuti pang posible dahil meron nga. Hindi kayo binibigyang kahulugan ng inyong edad. Hindi kayo binibigyang kahulugan ng inyong mga limitasyon. Kayo ay binibigyang kahulugan ng mga kilos na pinipili ninyo ngayon. Kaya kung may isang mensahe akong inaasahan na dadalhin ninyo ito iyon, hindi pa kayo tapos. Malayo pa, ang inyong ginhawa, ang inyong kaligayahan, ang inyong intimasiya, hindi sila nasa likuran ninyo. Hinihintay nila kayong bumalik at hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Isang mahalagang aral sa buhay at ang iyong susunod na hakbang. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko mula sa lahat ng aking mga taon bilang doktor at mula sa pagsaksi sa hindi mabilang na mga transformasyon ay ito. Ang iyong kakayahan para sa kaligayahan at pagpapanibago ay walang expiration date. Ito ay isang pangunahing bahagi ng pagiging tao at nananatili ito sa iyo naghihintay na muling pag-alabin ng paniniwala at pagkilos. Ano man ang iyong edad o mga nakaraang karanasan, palagi kang may kapangyarihang pumili ng landas ng sigla. Kunin ninyo ang inyong natutunan dito at subukan ng isang bagay isa lang. Magsimulang gumamit ng pang-araw-araw na vaginal moisturizer. Idagdag ang beets sa inyong almusal o hapunan. Gawin ang inyong unang set ng pelvic floor exercises. Isipin ang inyong sarili bilang isang sensual at masiglang babae muli. Hindi ninyo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Kailangan ninyo lang magsimula dahil ang unang hakbang
ay hindi lamang tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa pagbawi, sa paniniwala na ang kaligayahan ay sa inyo pa rin. Bilang isang doktor, nakita ko kung ano ang nangyayari kapag ginawa ng isang babae ang pagpiling iyon. Hindi lang niya pinapabuti ang kanyang buhay intimate. Tumitindig siya ng mas matangkad, nagsasalita ng mas malinaw at mas nararamdaman ang kanyang presensya sa bawat silid na kanyang pinapasukan. Iyan ang kapangyarihan ng paniniwala na mahalaga ka pa rin, na kaya mo pa. Kaya para ito sa inyong susunod na kabanata, isang kabanatang hindi minarkahan ng paghina, kundi ng pagpapanibago, hindi ng katahimikan, kundi ng kaligayahan. Karapatan ninyong maramdamang buhay muli. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ninyo kailangan ng pahintulot. Kailangan ninyo lang sabihing oo. Ngayon, bawiin ninyo ang laging sa inyo. Kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, paki-share po ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Ano ang isang hakbang na pinag-iisipan ninyong gawin? Ang pagbabahagi ng inyong mga intensyon ay maaaring maging isang malakas na motibasyon. At pakiusap, mag-subscribe po sa channel na ito para sa mas maraming kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda, at i-share ang video na ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang sa impormasyong ito. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito ng panghabambuhay na sigla